Ang negosyong walang sistema ay maraming problema. Ang kwentong ito ay kwento ng buhay ko. Pero pag sa usapang negosyo at problema, sigurado makaka-relate ka dito. Yo, ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur dito sa Davao del Sur at meron akong mahigit 7 taong kapalpakan sa pagpapatakbo ng isang maliliit na negosyo. At dito tayo sa daan guys kasi papunta tayo ng Digos ngayon, kaya may naalala lang ako at gusto kong i-share ito sa inyo. So, panoorin nyo tong video nito at sigurado marami kayong matutunan dito. Tara, let's go! Pero bago natin umpisahan yan, gusto ko lang ikwento sa iyo ang pangalawa kong negosyo ay walang iba dyan kundi ang Beef Paris business. Noong 2018 nga pala ay nag-start ang aking Beef Paris business. Ito ay nasa Kanto Tinda Playa, Digos. Wala pang Beef Paris noon, hindi pa sikat yan. Ako yung unang nag-umpisa ng ganyang negosyo dito sa Digos. Wala pang nakakakilala niyan. At kung nagtatanong ka kung nasaan ba yon, yung pwesto ko na yon, nandun sa may Kanto Playa, Tinda Playa, Digos City. Tapat lang siya ng Rose Bake Shop noon. Pero ngayon iba ng bakery yung nandyan eh. So, ano nga bang meron sa Beef Paris ko na yon? Noong 2018 kasi guys ay napagpasyahan ko mag-umpisa na lang ng negosyo at hindi na magtatrabaho. At okay naman yung negosyo ko na yon, pero yung may problema pa rin. Hindi natin yan maiiwasan. Lagi tayong may problema sa negosyo. Ang problema ko sa negosyo kong yon ay hindi ko maiwanan. Guys, parang hindi ko siyang kayang iwanan. Hindi totoo yan. Yun na nga guys. Yung problema ko na yon ay hindi ko maiwanan yung negosyo ko. Lagi na lang hindi ako makakaalis sa pwesto ko. May tagabantay kasi ako noon pero sa kadahilanang wala itong sistema, walang saktong takal, saktong dami, saktong rami ng ilalagay, no? Wala talagang siyang sistema, talagang tira agad. So gumawa ako ng solusyon. Siyempre, pag may problema, may solusyon. So, ang una kong ginawa dyan guys ay pinag-aralan ko kung paano ko to maiwanan. Kasi ang negosyong hindi mo maiwanan ay trabaho. Malamang, trabaho mo yan. Hindi yan negosyo. Kaya gumawa rin ako ng mga step-by-step system para sa negosyo kong yun. Hindi naman agad perfecto agad, no? Maraming proseso talaga. Hindi naman siya ganun na pag isang tira mo ay perfect na. Perfect na yung system na yan. Talagang maraming pagdaanan. So bakit ko to sinasabi sa iyo? Dahil guys, kailangan mong makagawa ng sistema diyan sa negosyo mo para guys may time, may oras ka sa ibang bagay. Hindi ka lang nakatutok diyan sa negosyo mo. Hindi ka lang nakabantay lagi sa office mo, sa store mo, o sa business mo. Marami tayong gagawin guys, kaya kailangan mo gumawa ng sistema. At pangalawa, syempre, duplicate. Hindi mo maido-duplicate yung sarili mo kung hindi mo ituturo sa iba. Di ba? Ang pangarap mong negosyo ay 10 branch. 10. Tapos, walang sistema. So, paano ka alis ngayon? Hindi ka makaalis, hindi ka makapamalengke kasi walang maayos na gagawa o walang tamang direksyon yung nandoon. Kaya lagyan mo ng sistema. At pangatlo, kampante ka, relax ka, chill ka lang. Kahit na umalis ka ng 1 linggo, 2 linggo, alam mo sa puso mo na yung negosyo mo ay tumatakbo pa rin, maandar pa rin siya. Hindi siya nagsarado dahil wala ka. Napakagaling, napakalupit kung may sistema yung negosyo mo. Kahit hindi mo perfect yan, at least naumpisan mo. Kaysa naman hanggang mula umaga, hanggang hapon, hanggang gabi, nandiyan ka lang. Nakatunganga, nakabantay. May tauhan ka na, pero hindi ka makaalis-alis. Problema talaga yan. Ang kalaban kasi natin dito guys, ay yung tiwala. Tiwala sa tauhan, no? Kasi pag walang sistema yung negosyo mo, tiwala ka lang, si ano naman yan, mabait naman yan, wala naman yan gagawin iba. Problema yan, Problema yan guys. Pag
lubos kang nagtitiwala tapos wala kang saktong basehan. Yung inventory na nga lang sa negosyo mo, kahit kamag-anak mo pa yan, kapatid mo pa yan, o kaibigan mo yung nandyan, kung walang inventory, nako, yari ka. Problema yan. Si ano naman yan mabait naman yan. Alam mo ba na kasalanan mo pag yung tauhan mo o staff mo dyan ay nagloko, kumupit, kumuha ng konti, kumurot kumbaga, kumurot ng konti, problema. Kasalanan ng may-ari ng negosyo. Bakit? Kasi hinayaan niya na gumawa ng kasamaan yung kanyang tauhan. O, di ba? Kasalanan mo patuloy. Naalala ko nga nung yung sa balita dati, yung may nagnakaw, tapos nahuli yung magnanakaw, in-interview siya. Ganito. Bakit ka pumasok at nagnakaw? Alam mo ba ng sagot ng magnanakaw? Kasi po, bukas yung bahay nila, kaya pinasok ko na lang. Di ba? Kasalanan mo pa. Kasalanan ng may-ari. Ikaw ang may kasalanan dyan. Kaya gumawa ka ng sistema sa negosyo mo. Yun lang. Tapos, ganyan talaga sa buhay negosyante, sa buhay pagnenegosyo. Hindi mo ma-perfect agad yung sistema na gusto mo. Pero unti-unti lang, step by step, kaya mo yan. Kaya mo yan. At least meron kang nagawa. Hindi magtatagal, mapagana mo rin yan. Huwag ka lang susuko. Araw-araw, innovate. Step by step, makukuha mo rin yan. At kung ang video na to ay yung nagustuhan na, mag-heart ka naman at i-share mo to sa iyong mga kakilala at kaibigan. At mag-comment ka na rin sa negosyo mo kung anong sistema ang ginamit mo. Kung may sistema ka bang nagawa para sa negosyo mo. Huwag mong kalilimutan, ako si Jeff Cinco ang nagsasabing, kumbate, pirmi, laban lang sa buhay, laban lang sa pagninegosyo. Let's go!